Tawag sa polis! Okay pa! Ano yung bag ko? Huwag na nakaw! Uy ka pa ha? Ito na sa'yo! Te, ba't ngayon ka lang dumating? Ngayon lang nangyari. EJ, gusto ko pala nanonood ng sine. Kailan? Sa linggo, after ng ano natin. Linggo? Tapos na ba final natin nun? Ano, di ba next week pa naman yung final? Oo, sige. Ano ba panoorin natin? Yung kay Vice ganda, yung bago niya. Ano kay Vice? Saan maganda yun? Uy, ano, pitextin ka klase ko para ano, sabihin ko isama ka. Pero, sige, sige. patext ako, wala akong load. Ito sa Sige. text mo na. Kailan yung linggo? Ano date yun? Tsaka sa linggo. Sige, ito ko na. Dito lang ako, ha? Cellphone ko. Uy, cellphone ko yan ah. Wala? Pinahiram mo nga sa akin. Nakikitext lang, te. Pinahiram, hindi ko yan pinahiram sa'yo. Eh, kaanong arte yan, ala? EJ, Sino ka pa. Kaiba Sino ka. ka? Sino ka? Hindi kita kilala. Ba't nandito ka? Hala? Kakaiba ka, EJ talaga. Ano ba nangyari talaga sa'yo? Hindi kita kilala, hindi kita kilala. Sino ka? EJ, ka-roommate mo ko. Wala akong matandaan. Hala? Te, okay ka lang talaga, te. Uy, Jay. Hindi kita kilala. Ano yung pasa sa balikat mo? Saan mo nakuha yan? Ito po. Oh. Wala po akong matandaan eh. Pero sabi po sa akin ng mga roommates ko, nung nakaraang raan pang araw daw, umuwi daw po ako na gulo-gulo pa yung buhok, na ansyang nakita nga po nila may bukol pa ako sa ulo. Tapos, yun nga daw po, baka ito po yung kasama doon sa mga yun. Maaaring may nangyari aksidente sa'yo na hindi mo na matandaan. Baka nung pag-uwi mo, wala ka ng sarili mo, pwede na-trauma ka. Yun yung mga nangyari sa'yo, nakakalimutan mo yung ibang nangyari. Pwedeng masabi natin na meron kang tinatawag ng dissociative amnesia. Yun kasi, yung monster, nagkaka-amnesia sa isang tao, pero hindi sa lahat ng oras nakakalimot siya dahil na-trauma siya. Siguro may nangyari sa'yo na kahit yun, hindi mo na rin matandaan. Pwede po bang malaman kung ano pa yung pwedeng maging treatment
din sa akin para bumalik ulit ako sa dati. Ano bang kadalasan ginagawa mo ngayon? Bukod po sa Nag-aaral ka ba? Nagtatrabaho sa bahay? nag-aaral. Nag-aaral ka lang. Huwag mo na lang muna hayaan yung sarili mo na ma-stress ka. Opo. Kasi pwedeng mag-cause yun na, lalo ka makalimot. Opo. Okay? Tapos, lagi kang magre-relax. Ingatan mo yung sarili mo. Bilinan mo yung mga ka-roommate mo, mga kasama mo, pamilya mo. Subaybayan ka. Just in case na maulit yun, yung makalimot ka sa ibang bagay, bumalik ka na lang dito. Para sa iba pang thing na gagawin sa'yo. Okay? Salamat. Ingat ka. Thank you po. Wala nang anak lang pala yun. Sino? Alin dyan? Ayun yung babaeng laging dumadaan dito paggabi. Ah, oo. Papansin ko nga rin. Ay, kamusta pala yung ano? Nakatulog ka ba ng maayos dito? Oo, ang dami ko kasing ginawa. Pagod ako. Buti ka naman. Wala kasi ilang beses ko na itong ano, yung napapansin ko na matagal na talaga. Ano, hirap na hirap ako makatulog kasi hindi ako makahinga pag sa gabi. Yung tipong hindi seryoso talaga. Ba't nagkukumot ka ba? Hindi nga eh, minsan hinahabol ko na lang yung hininga ko. Kasi talaga, yung parang tipong gusto ko lang dukutin yung puso. Sakit sa dibdib. Bakit naman? Hindi ko nga alam, hindi talaga ako makahinga, swear. Ipa-check up ka na. Hindi pa nga eh. Samahan mo kaya ako? Sige. Kailan? Ayun, ikaw, kung kailan ba? Wala ka pwede. Oh, sige. Bukas. Sige, bukas na lang. Sige. Ang dibdib ko. Hindi naman makahinga. Ayan, kainom ko lang ng gamot. Ano naman? Kailangan ko na magpatingin. Opo ka. Ano po, napunta po ako dito. Kanya na po ng pasyente. Yung sa mga sinasabi ko ng doktor ko na tumingin sa akin. Wala naman daw po. Lagi ko po kasing nararamdaman. Iniinda ko rin po actually araw-araw na hindi po kasi talaga ako makahinga. Yung tipong hindi po ako makatulog sa gabi, kaya naman bila po ako nagigising. Kasi po, parang hinahabol ko yung hininga ko sa gabi. So, nung nagpapatingin naman po ako sa doktor, sinasabi naman po nila sa akin wala naman daw akong sakit or kahit ano. Ako naman po, hindi po talaga ako naniniwala sa kanila. Ginagawa ko po, umiinom po ako ng mga gamot. Wala po talagang epekto eh. Ano po ba sa tingin niyo yung tungkol doon? Ilang beses ka na nagpapatingin sa doktor? Ano po, bali po, marami na po yun. Kasi po, So, maraming beses na. maraming beses. Halos lahat po sila sinasabi na ganun na wala po talaga. Well, kung pare-pareho yung mga sinasabi nila, maaaring tama nga na wala talagang sakit, wala ka talagang nararamdaman kung ano. Kasi sa totoo lang, kung ganyan yung mga lumalabas sa mga diagnosis, usually, tama talaga. Dahil siguro iniisip mo lang yun, nakukuha. Kasi sa totoo lang, ang mind natin is so powerful. Hanggang maiisip mo na, yun, like for example, yung nararamdaman mo, iniisip mo kasi na masakit. Kaya once na inisip mo yun, mararamdaman mo talaga siya. Ganun ka-powerful yung mind na nasasakupan niya talaga yung
all body parts mo na pag sinabing ganito masakit, yun yung lalabas. Eh, pero po, iba po kasi na yung tipong halos ikamatay ko po talaga. Kasi hindi ko naman po kasi yan, may ginagawa ko, galing naman ako sa ganitong gawain. Kasi bilang na lang, susulpot na lang. Tapos lalo na po talaga paggabi, halos yun po talaga yung hindi ko makakalimutan yung mga pangyayari. Kasi feeling ko mamamatay na po talaga ako. So ano po ba kung pwede natin gawin? Sa ngayon ba, sumusumpo ka din yan? Bago ka pumunta dito or in the past few days? Ano, actually kagabi lang po talaga. Kagabi ulit? Kagabi yung last na attack niya? Well, so ganito na lang. Itatry natin yung treatment kung maiaayos niya yun para susubukan natin kung maging okay ka, ha? Sige, ipigit mo yung mga mata. I-relax mo muna yung katawan mo. Then, huminga ka ng malalim. Inhale. Exhale. Another. Inhale. Exhale. Then, after nyan, clear your minds. Huwag ka munang mag-isip ng mga bagay na makakapagpa-stress sa'yo, mga bagay na makakapagpaisip lalo sa, at makapagpapagulo ng isip mo. So, pag wala ka nang iniisip, clear na yung mind mo, huminga ka ulit ng malalim. Then another, inhale, exhale. Inhale, exhale. Ano nararamdaman mo ngayon? Medyo okay na. So, siguro may papayo ko muna ngayon. Dahil nga sa ganyan yung sitwasyon mo, mas mabuti siguro na huwag ka na munang nag-isip-isip. Kasi mahirap talaga sa tao, lalo na yung sobrang stress. Yan talaga yung nakakapagpasira sa katawan ng tao. Once na kumbaga nalulung ka na sa pagiging stress, mahirap na yan. Andiyan na, ayun, katulad yun, nararamdaman mo yung mga bagay na hindi mo naman dapat maramdaman. Sa pagiging stress mo, masasabi mo na, ito masakit sa akin, kahit hindi. I-clear mo na yung isip mo na walang masakit sa'yo, na kung may nararamdaman ka naman, sasabihin mo na lang sa isip mo na hindi to masakit. Lalabanan mo yan. Kasi yan lang yung, kumbaga, yan lang yung tutulong sa sarili mo. Ikaw mismo tutulong sa sarili mo. Yung ibang tao, matutulungan ka, pero hindi sa lahat ng bagay. Kaya mismo siguro ikaw na lang. Ganun na lang lagi mo gagawin. Once na na-feel mo na yan, na ganito ako, na ganyan ako, mas maganda na yun na yun. Kumbaga, yun na yung unang mong gagawin na lalabanan mo yung iniisip mo na masakit na yung ganito ko, masakit yung ganyan ko, iisipin mo na lang hindi to masakit. Mag-iisip ka ng mga bagay na magiging dahilan para makalimutan mo yun. Para mawala sa isip mo yung mga bagay, para hindi ka na mag-isip ng kung ano pa. Once na sumakit ulit yan, nangyari ulit yan, bumalik ka na lang ulit sa akin, ha? So, ganun na. Tama po ba, hindi ko na po ba iti-take yung mga gamot na iniinom ko kung sakaling magpumunta ako dito? Sa mga gamot, wala namang problema eh. As long as yung pin-prescribe ng doktor na nag-assist sa'yo before, kung nakakatulong naman yun, then why not? Ituloy mo lang. As long as nakakatulong nga siya sa'yo. So, yun na. May anything na katanungan ba? Salamat po sa